Hello Leo, ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin kung ano ang meron sa iyong near past, present at near future. Okay. One more. Sa iyong near past, ang kakulangan mo sa iyong pagdidesisyon, lalong-lalo na sa iyong pinansyal. Kaya marahil ngayon sa kasulukuyan nakakaranas ka ng kagipitan. May mga plano ka sa iyong nakaraan na tumagal na hindi ka agad nakapagdesisyon. Maaaring yung iba sa inyo ay na-pressure, kaya mas naging magulo ang resulta, mas lalong gumulo ang sitwasyon. Nagkaroon ka ng magandang balita, lalong-lalo na about sa travel, o maaaring ikaw ay nag-isip ng mga ibang bansa o magtrabaho tawid dagat. Meron sa iyo nakaraan na nahihirapan ka mag-move on. Maaaring ikaw ay na-trauma, kaya marahil hindi ka agad-agad nakakapagdesisyon. Humaharang ang iyong naging nakaraan. Lagi mong inaalala ang kahihinatnan dahil meron ka ng ayaw mangyari. Yung iba sa inyo nakikita dito na meron ng karanasan sa pagninegosyo na ito ay hindi nagtagumpay. Kaya maaaring kahit nagbabala ka muling magnegosyo ngayon, napipigilan dahil sa iyong naging karanasan sa pagnenegosyo noon. Nakikita dito yung pagkakamali sa paghawak ng pinansyal. Nakikita dito yung nasayang na pera. Kung hindi ka nagtagumpay sa iyong negosyo dati, kailangan maging lesson sa iyo kung ano yung nangyari. You just need to learn from your mistakes and start making better choices. At kung nagkaroon ka ng utang, kailangan mo magplano para makabayad dito. Sa iyong kalusugan, nakikita dito na dumaan ka sa stress, anxiety. Sa iyong kasulukuyan, nakikita dito na ikaw ay nababagalan sa mga nangyayari sa iyong buhay ngayon. Nararamdaman mo yung tumal o mabagal na pag-asenso. Nakikita rin dito yung bad timing. Maaari nagkaroon ng kanselasyon, delayed, nagkaroon ng reschedule ang pag-alis. Sa tagal mong magdesisyon sa iyong nakaraan, napalampas mo na yung mga magaganda mong opportunities. Nakikita dito yung pagiging moody mo, pagiging negative, out of control. Hindi alam kung ano ang susundin, kung alin ang susundin, dahil maaaring tumututo lang iyong father o ang iyong mother. Magkaiba sila ng kanilang opinyon. Lumiliit o nawawalan ka ng pasensya dahil hindi mo nakikita ang progress. Sa iba ganun din pagdating sa relasyon. Wala ka nakikita ang pagbabago, lack of energy, excitement, sex or passion. Tumatabang ang relasyon. At para naman sa mga single, maaaring makakilala ka ng isang taong obsessed o mahilig magpantasya. Maaring ikaw ay ma-disappoint sa balitang maririnig, kakulangan din sa pagpaplano, pagiging paranoid, pagiging rude, pagiging cold, sarcastic, lack of education. Maaring makaranas ka na mahirapan ka sa pagpopokus sa iyong ginagawa, na maaring mahirapan kang matuto. Nakikita rin dito yung hindi pagiging fair sa pagtrato. O maaaring yung iba sa inyo ay makaranas ng unfair na pagtrato. Kakulangan sa komunikasyon. Yung iba sa inyo hindi makapagseryoso, laging nasa isip ay laro. Nakikita rin dito yung mga pagkakalat ng hindi magagandang balita. Maaaring kayo ng iyong person ay laging nagtatalo dahil magkaiba lagi ang inyong opinyon. Maaaring kung ikaw ay lalaki, Leo, nakatuon ka sa pangkabuhayan, na ang iyo namang karelasyon o ang iyong person ay nakatuon sa inyong relasyon. Kaya maaaring lagi kayong magkasalungat. Kung ikaw naman ay babaeng Leo, ang iyong person Leo ay nakatuon lagi sa paghahanap buhay, sa pagkakakitaan. Ang komunikasyon ay kulang sa inyong relasyon ngayon. Gusto mong makipag-communicate palagi sa iyong person, na ang iyo naman person ay busy sa pag-iisip o sa paghahanap buhay. Hindi mo nakikita na priority ka ngayon ng iyong person, o maaaring nakakaranas ka ng mga malamig na pagtrato. Nakikita dito ang babaeng malungkot
Kung hindi ikaw ito, Leo, maaaring ito ay babae sa buhay mo. Maaaring ito ay mother mo, sister mo, basta malapit ito sa iyo. Marahil siya ay divorce, hiwalay sa asawa. Pero problem solver ang taong ito. Magaling siya magbigay ng solusyon sa mga problema. Poprotektahan ka niya at tutulungan ka ng taong ito na ma-overcome mo ang iyong mga problema. Dahil sa kanya mga katangian. At maaaring yung iba sa inyo ay nakakaranas o makaranas na maliitin, habaan mo ang iyong pasensya, Leo. Mahirap mang gawin, wag mo na lamang patulan kung makakarinig ka ng hindi magaganda. Kung ikaw naman ang taong nalulungkot na nakikita dito, Leo, kalimutan mo na ang mga nangyari sa iyong nakaraan. Huwag kang magiging sensitive sa mga hindi magagandang masasabi sa iyo. Dahil nakikita dito ang pagiging matalas ng dila ng isang babae. Sophisticated, independent, capable, and will not be clingy or needy. Ang taong ito ay laging nasa side mo. Ipinaglalaban ka nito, tinuturuan. Para sa mga gusto na magkaroon ng karelasyon, makipag-date ka, makipagkilala ka, para matagpuan mo ang taong mamahalin ka at mamahalin mo. You need to make some space for someone to come into your life. Yung iba naman sa inyo walang time sa pakikipagrelasyon. Nakikita dito na ini-enjoy mo pa ang iyong pagiging single, ang pagkakaroon mo ng freedom. Kaya naman wala kang time para makakita ng partner. Maaari yung iba naman sa inyo kaya hanggang ngayon single pa rin dahil sa iyong mother and father. Maaaring ikaw ay nakokontrol o maaaring ikaw ay pinagbabawalan pa na makipagrelasyon. Ang pagpaplano sa business sa iyong kasalukuyan ay nakikita rin. Nandito ang isang babae at isang lalaki. Dating sa usaping business, ang business-minded dito ay yung babae. Kaya kailangan mo dito ng balanse kung sino yung pakikinggan mo. Maganda naman ang advice nila para sa'yo. Sa pag-unlad ang gusto, huwag mo na lamang ipahalata, Leo, kung sino ang iyong papanigan. Pagdating naman sa iyong kalusugan, Leo, winawarningan ka dito na huwag mong kalimutan na magpahinga, mag-relax minsan. Dahil nakikita ang iyong pagiging busy, kailangan mo rin ng balance pagdating sa iyong kalusugan. Ganon din pagdating sa iyong near future. Darating ka sa sitwasyon na hindi mo alam kung sino ang susundin mo. Ang iyong puso ba o ang iyong isipan? Maaaring makaranas ka ng stress, yung iba sa inyo maaaring magkaroon ng problema sa relasyon. Nakikita rin dito yung mga usapin legal, justice. Nakikita dito yung mga consequences ng mga ginawa mong desisyon. Mahihirapan ka pa rin magdesisyon sa iyong near future, Leo. Maaaring makaranas ka ng isang sitwasyon na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Maaaring magkaroon ka pa dito ng anxiety, depression. Nakikita dito ang pag-alis, ang pag-travel. Dala-dala mo ang problema mo kahit saan ka magpunta. Ang mga negative na mababanggit dahil ito ay near future, pwede mo naman soplahin, Leo. Maganda ang kalalabasan ng mga legal issue kung magsasabi ng totoo. Alam naman natin na career is important. Remember, yung sinabi ko dito, na maaaring ikaw lagi ay nakapokus sa pangkabuhayan, sa pag-asenso, na nakikita sa iyong near future na kailangan mo ng balanse sa iyong personal na buhay at sa iyong trabaho. At sa usaping pinansyal, nakikita naman dito na unti-unting bubuti ang sitwasyon. Kung ikaw ay mahilig sa gambol, nakikita dito na maaaring ikaw ay swertihin. Paghandaan mo yung mga pakiramdam na ikaw ay mapipressure, pagiging hopeless, helpless, powerless, maaaring ikaw ay maparalyze dahil sa iyong mga takot o sa iyong mga pag-aalala. At sa mga gumawa ng hindi magaganda o nagawan ka ng hindi maganda na ito ay dumadaan sa legal na usapin, maaaring makita na dito ang kahihinatnan. Sa relasyon mo sa iyong near future, nandyan pa rin ang mga drama, nandyan pa rin yung mga feeling mo hindi ka makaalis sa isang sitwasyon, natatrap ka, pagiging abuso sa relasyon, o pagiging biktima. Kung nakaranas ka ng betrayal, cheating, magkakaroon ng justice. 2 of Swords at 8 of Swords ay naandito. Patuloy na masasaktan at makakaranas ng mga problema. Problema sa pamilya, problema sa iyong relasyon. At sa iyong career, ikaw ang master ng iyong destiny. You do have the power to change it. Kung hindi mo magugustuhan ang nangyayari o mangyayari sa iyong career, meron kang kakayahan na ito ay magbago.
You need to get creative and think outside of the box if you want to make more money, Leo. Huwag kang matakot sa mga problemang paparating dahil ang mga ito ay temporary lamang. Hindi ka magtatagal sa mga negative na sitwasyon. Kaya kahit anong problema ang dumating pa, anxiety, depression or panic attacks ay iwasan. At nakikita dito yung iba sa inyo maaaring kailangan na ng salamin. Alamin natin ang iba pang mensahe para sa iyo. Five of Earth. Sinasabi dito na temporary lamang ang mga nararanasan mo dito mga problema. At huwag kang mag-focus sa mga bagay na wala ka ngayon, sa mga hinahangad mo. I-improve mo pa ang iyong pagiging creative. Iwasan mo lagi yung mag-complain. I-enjoy mo yung mga nangyayari sa'yo. Kung ano yung meron sa'yo, ipagpasalamat mo. Kung ikaw ay makakaranas ng mga panghihina, takot, tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, temporary lamang. Iyan din ang kanyang sinasabi. Napakaganda niyan, Leo. At dumako naman tayo sa nagkakaroon ng problema sa relasyon o pagkakaroon ng hiwalayan, separation. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person o ng iyong person. Okay, ito ang kanyang unang mensahe. At ang pangalawa, okay, Leo, at yan ang iyong naging pagbasa ngayon. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po, paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!